Si Tim Cone na siguro ang pinakaswerteng coach kung matupad ang kanyang bucket list na magsabay si Kai Sotto at AJ Edu. At may bonus pa na QMB, kaya sa latest interview ng CTC ay sobra itong excited, although masyado pa rin maaga para ideklara ang pagbabalik ni Kai dahil ito ay nasa process pa na maibalik ang kanyang rhythm at physical shape. Dumabilis ang kanyang progress, pero wala pa si Kaiju sa kanyang 100%, kaya relax lang daw sabi ni Coach Tim. Pero sa ngayon tayo nasa exciting part na. Pero ang target ni Coach Tim Cone ay fully recovered na itong si Kai or mas condition pa sa ating nakikita ngayon. Kung pumupundo sa rebound at nag-double-double pa noong mga nakaraang game, yon ay magandang sign na babalik din si Kai sooner sa kanyang game shape. At this early ay meron ng development. At kung titignan ng season leaders, although hindi pa updated ang B-League website, sa isang source ay nasa taas si Kai Sotto sa area na yan. Magandang achievement niyan para sa isang player na nagbabalik after 1 year. Samantala naman si AJ Edu na specialty ang area na yan ay nasa taas pa rin ng mga best shot blockers sa Japan B-League. Magandang sign niya kung makita ni Coach Tim Cone na ang dalawang sentro niya ay nasa taas ng liga. At ang importante ay nasa stats ng depensa. Sakto yan para sa ating national team na kailangan ng depensa sa upcoming window. We need stops and blocks para makasabay sa New Zealand at sa Australian Boomers. Ang maganda sa ngayon ay madedevelop ang confidence ng ating mga big man. Mas mabigat ang depensa at kompetensya sa pagharap sa New Zealand at mga Aussie. Pero iba pa rin ang merong malalaking players. Dahil sabi nga nila kaya natin sumabay sa mga Euro teams na napatunayan na noon. And this window ay walang pinagkaiba. Dahil tinuturing ni Coach Tim Cone na ang Tall Blacks at Boomers ay mga European levels. Maraming nakakapansin na mas bulky na itong si Kai Sotto at iniisip kung ito nga ba ay advantage or disadvantage. Although tila hindi updated itong B-League sa current way ni Kai sa ngayon, halata naman na ito'y bumigat ng ilang pounds. And sa ating palagay ay mas lamang ang advantage dahil magagamit niya ang timbang at laki lalo na sa pwestuhan sa ilalim, banggaan at sa rebounds. And walang dapat ipag-alala dahil meron pa ring bounce or hindi pa rin hirap mag-elevate. Kaya overall pagdating sa laro ay hindi gaanong ramdam ang epekto ng timbang para dito kay Kaiju. Sa mga nagtatanong kung saan gaganapin ang next window, ang venue ay parehong sa MOA Arena. Kaya yun ang malaking bonus para sa atin dahil nandoon ang mga Pinoy basketball fans. Although still not guaranteed for the win, pero ang posibilidad na matupad ang dream team ni Coach Tim na may Edu at Sotto ay isang big milestone para sa Gilas ngayong taon. But again, we pray for good health para sa ating mga bigs at sa buong team, lalo na tayo haharap sa mga powerhouse ng Asian region.